Okay, salamat sa mga awitin ngayong umaga. Buksan po natin sa Genesis chapter 3, verse number 6. Dito po tayo mag-aaral. Tayo po ay Christian Home Sunday. Pag-usapan natin ang Kristiyanong pamilya, no? And I am aware na ang ilang pamilya sa atin, hindi pa kayo Kristiyanong tahanan. Pero pag-aralan natin ang Kristiyanong tahanan because I'm sure that you will appreciate yung plano ng Diyos sa ating bawat pamilya. Okay, tayo po'y tumayo. Genesis chapter 3, verse number 6. Let us all stand. Isa lang muna na talata ang aking babasahin and then tayo po ay bago tayo magmanalangin. Ano po? Genesis chapter 3, verse number 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Okay, ang title ko po ngayong umaga, The Failure of the Home. The Failure of the Home. Tayo po manalangin. Father in heaven, we pray and ask that you will guide us as we go through the scriptures and read verses related to our home, to our homes. We pray, Lord, that you will guide us as we study. I pray that you'll teach us to correct some of the mistakes, perhaps, that we have committed. And I pray, Lord, that you'd help us to promote a faithful Christian home that glorifies you and your Son, the Lord Jesus Christ. Bless, Lord, our study. In Christ's name we pray. Amen. Salamat po. You may be seated. The failure of the home. Now, you know, ang Panginoon po ang nagtayo ng unang tahanan. You know, and that's why, if you have any question, kung lalo't mga kabataan, kung kayo magpapamilya, where is the blueprint? What is the pattern? The pattern is always the scriptures. Kasi ang Diyos ang nag-imbento nito. Kasi kung wala kasing ginawa sa Genesis na na pinagsama ng Diyos, wala tayong pattern, you know. Ang pattern natin ay hindi magiging magulo, no? So the blueprint is always the Bible, and if there is a problem, we go back to the blueprint. It's like when you are constructing a house. Siyempre, yung architect, gumuhit, merong karpintero, may foreman, they have to refer to the blueprint para malaman kung ano ang paano itayo ang isang tahanan. And so, itong tahanan, mahalaga na ito'y maayos eh. You know why? Because the home is the place nearest to heaven na meron tayo sa lupa. I mean, wala pa tayo sa langit eh. Pero alam nyo, kung wala pa tayo sa langit, alam nyo ang lugar dapat na parang katulad ng langit sa lupa ay ang ating tahanan. Gusto ko sana sabihin sa simbahan. Kaya lang minsan simbahan, maraming may mga problema. Saka marami tayong masyado eh. May conflict ba? Teka, bakit ganito? Pag tayo nasa pamilya, nagmamahalan, mag-asawa, mga anak, magulang, para ka nang nasa langit niyan. And that is what we should desire to make our homes to become. Dapat ganyan. Yung plano ng Diyos, yun dapat ang gawin natin. Wala na tayong paradise eh. Wala na. Nung dumating ang kasalanan sa larawan, Adam and Eve were forced out of paradise. Now you see, paradise is a perfect place. Pero wala, pumasok ang kasalanan, you know, nawala. Lahat sila sama-sama na umalis. Now Jesus Christ is the home builder, and you know this, that Satan is a home wrecker. Pag hindi ka maingat, Satan will take advantage of you. Kasi alam nyo si Satan, yan ay hindi natin nakikita, pero siya ay gumagawa at gumagalaw yan. Pag hindi ka maingat at napabayaan mo ang role mo, may mga roles yan eh, kawawa ang pamilya. You will lose the opportunity to be in a paradise here on earth. Kasi kung nandito lang tayo sa lupa, saan pa magandang lugar sa lupa kung hindi sa iyong pamilya, di ba? So,
how does a home gets ruined? Yun ang ating topic. Paano ba nasisira ang tahanan? Okay, may tatlong bagay, which is my outline. Number one, mothers who are worldly minded, fathers who are weak, and children who are self-willed. Yan ang outline na ibibigay ko sa inyo po ngayong umaga. Number one, mothers who have wrong set of values. Alam niyo po ang una, kapag kayo po mga nanay muna, tapos mga husband, and then mga anak. So ganun gawin natin. Now, ang mga nanay, kayo po, kailangan maunawaan nyo ang role nyo. Paano ba kayo dapat maging nanay? Ano bang set of values that you should have? You know what 3 things that are important to Eve, yung unang nanay? Di ba? Eve is the mother of the living. Yan ang ibig sabihin ng Eve, mother of the living. Now, alam mo ang tatlong importante sa kanya ay ito. Something good to eat, something pretty to look at, and something to stimulate the mind. Kasi nahulog siya sa kasalanan, pero yun ang ginamit sa kanya. You know, you go back, like, I think last Sunday ba, ang topic natin, yung, di ba, yung worldliness. At sinabi natin doon sa 1 John 3:15, I think, na sabi ng Panginoon, itong problema dyan the lust of the eyes, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. This same thing, ginamit ni Satan para mahulog sa kasalanan ng unang pamilya. Na yun nga, yung lust of the flesh, something good, diba? Something good to eat. Siyempre, pag nagutom ka, ang unang kasalanan kasi ng tao, itong laman mahina to na-offend, na gumagawa ng kasalanan, ang laman. And then pangalawa, yung lust of the eyes. Naku, sana meron ako niyan. Sana gusto ko rin yan. Sana ganyan ako. Yun yung second. And third is, of course, yung pride of life. And sabi dito ni Satan, to make a desire to make one wise. Magaling ako. Yun tayo. Kaya tayo nahuhulog sa kasalanan. 3 element. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan din. From the very beginning, yan ang ginamit sa ating unang magulang. At nahulog sa kasalanan, hanggang ngayon, yung pa rin ang ginagamit ng kaaway. Now, for instance, yung sabi nakita ni Eve that it was good for food. Siyempre, ano pinag-uusapan yung flesh? Mabubusog ako. She was concerned about the stomach. Ganun tayo kasi minsan. Now, sa dami ng fruits that you can eat, ba't naman pagtitripan mo pa yung isa? Sabi ng Panginoon, yan ay off limits. Yun ang gusto niya You know, if you think about it, ang dami naman. Kumuha ka ng, sabihin natin, ano ba yun? Sabihin natin apple, kasi apple. Ang dami naman dyan, may bayabas dyan, may duhat, may star apple, may mangga. Bakit naman ito pa? Kasi ganun ang tao Naglalast siya doon sa, gawa nung kanyang, nagugutom siya. Diba? Yung kanyang laman, nagkakaproblema. Na pangalawa, ang sabi dito, nakita ni Eve yung fruit and it was pleasant to the eyes. Now, it was something good to look at. Sa totoo, Eve, ang dami naman when God placed you in the garden, everything was perfect. Di ba? Wala ngang thorns Di ba? Ang mga roses may thorns. Nung araw, wala. Kasi everything was perfect. Why not appreciate all the perfect things God created? But again, pagtitripan mo yung isang bagay dyan na napakagandang, parang masarap to, magandang makamtan to ang dami namang ginawa ng Diyos. And so ginamit ni Satan yung kanyang nakita. Something good to look at. Everywhere it was pretty. The garden was nice. The animals, lahat. Ang problema, she wants another pretty thing to look at. Diba? So, ang tanong dyan ay ganito sa mga nanay, nasaan ang values natin? Ano bang importante sa atin? Diba?
Alam mo, okay naman yun. Meron tayong magandang tahanan. Kasi yan nga ang ating paradise. Meron tayong magandang mga kagamitan. Meron tayong mga, kaya lang minsan, mag-ingat tayo na tayo ay sa halip na nakafocus sa mga bagay dapat tingnan natin. Nakatingin tayo sa mga bagay na wala sa atin. Tingnan mo yung mga bagay na meron ka. Di ba? Naiinggit tayo doon sa iba na merong ganito, ganyan. Doon nga sa US, di ba? Alam niyo na engineer, alam niyo, di ba? Alam mo, yun nga, kinikwento ko, 3 jobs talaga namang, bakit? Because they needed money? Hindi, because they wanted to buy some great maganda naman maka-afford. Pero sometimes you better check your motives. Priority ba yan? Priority ba may swimming pool ang bahay? Priority ba mabili mo yung mga gadget? Maganda, okay naman yan. Kaya lang we have to be careful na hindi na yun mga bagay na ang values natin ay napupunta ba sa I want more, I want more, I want more. Meron ka na Wala namang masamang to have more. I'm just saying, we want to make sure na tayo ay nasa tama ang set of values natin. Okay? And then to make one wise. Siguro iniisip ni Eve, ako'y magiging magaling, magiging marunong, kagaya ko ang Diyos. Hindi ba that's pride? Na okay naman matuto, mag-aral, magbasa, mag-improve. That is all good. Pero minsan, we get so busy na gusto natin, kailangan ako maging ganito, ako maging famous, kaya ang daming mga TikTokers ata, di ba? Mga vloggers, hindi ko alam yung mga ganyan. Pero di ba maraming ganyan? Bakit? A lot of them, because they want to be famous and make money. And ang tanong yun bang gusto ng Panginoon? Okay lang kung yun ang gusto ng Panginoon. Well, kung ang pamilya mo mapapabayaan, I don't think yan ang kalooban ng Diyos Alam mo, ang naging resulta niyan, we want more, we want greater things, we want to be famous, etc. Wala tayong time mag-church. Wala tayong time maglingkod sa Diyos, umawit sa choir. Itong choir namin, mapapansin nyo, walang mga tatay dyan. Bihira. Parati ko sinabi sa mga men, alam niyo kayo, kumakanta kayo mga leaders, dapat kayo nandyan. Bak wala kayo dyan? Sintonado kayo? Hindi I'm saying, yung values. Okay, napapunta sa tatay, no? Mga nanay muna, mga nanay. Minsan mali ang values We don't have time to read the Bible with our children. Di ba dapat ganun ang ginagawa? Ang dami nating kaabalahan para maging wise at maging famous and all. But the children are not going to church. Yung ganun ba? Ano bang mahalaga sa atin? So, ang tahanan masisira kapag hindi natin nilagay sa tama ang ating mga priorities. These worldly values will strangle the soul. Wala namang masama, di ba? If you want to feed the body, we all eat. Lahat tayo gusto natin maka-afford, makabili, okay naman yan. Lahat tayo gusto nating matuto, that's good. But here's the thing, do not leave God out of the picture. Yun lang naman sinasabi. Lahat yan, gawin mo na kung magagawa mo, pero huwag mong alisin ang Diyos sa buhay mo. Kasi while we are chasing all the things in the world, napalayo tayo sa Panginoon I dare say, maraming pwedeng maglingkod sa Diyos if you put your priorities straight. Ayos yung priorities nyo. Because I tell you, when we are dead and gone, it doesn't matter how much money you made, and what is your last name, and where you lived, and what expensive house you lived in. It doesn't matter 1,000 years from now. Totoo naman tayong ginagawa natin. Okay naman yan I'm saying, lahat tayo kailangan kumain, lahat tayo kailangan bumili, lahat tayo kailangan matuto. Pero wag nating alisin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kasi ang Diyos tawad na lang Tama, ang Diyos tawad na lang. Let me give you an example. Kaya umaga, marami tayo, di ba? At titingnan natin mamayang hapon ko tayong ganito pa rin. Sinasabi ko lang na yung sets of values minsan nasisira. Itong problema niyan. Ang problema, wala masama. Pakainin mo anak mo ng nutritious food. Lahat tayo gusto na. Itira mo sa magandang bahay, malinis na bahay, bayad ang mortgage,
ay dali mo sa paaralan na maganda para matuto ng kultura and the arts and history. O lahat okay yan eh. Pero kapag siya'y namatay, kasi lahat ay mamamatay, pagtindig ba niya sa harap ng Diyos, ito ang tanong, kilala ba niya yung judge na kanyang kakaharapin pag siya'y namatay? Naituro mo ba sa iyong mga anak kung anong mangyayari when you die? Kasi kung naituro natin ay pagpapaganda at pagpapaganito, ganyan, hindi natin kailangan yan pag umarap tayo sa Diyos eh. And I'm not saying mali yung mga bagay nila. I'm just saying, si Eve, the most important thing sa kanya is the stomach, the eyes, and the mind. Where is God? Nasaan ang Diyos doon? Gusto mo mabusog, gusto mo nasa maganda kang lugar, lahat naman tayo eh. Gusto mo marunong ka, nasaan ang Diyos? Nawala na, di ba? Kasi at the end of the day, mga nanay, God has given you a child and you are responsible to that child. Ano ba yan? Nagsisimba ba yung batang yan? Yung batang yan ba nananalangin bago kumain man lang o matulog? Yan ba natabihan mo sa kanyang higaan at anak tayo magbasa ng verse. Memory verse tayo, anak. Have you done that? Because if you haven't, diyan tayo magkukulang tayo dyan. Kaya alam nyo, ang failure ng tahanan, minsan nababago ang values natin. Back to basics. Ito ang basic natin. Kaya itong Bible, hindi naluluma. Napansin nyo ba? 2,000 taon hanggang ngayon ito pa rin. At pag inaaral, ang yaman pa rin. Bakit ganun ang Bible? Every week inaral mo, hindi ka makaabot sa, hindi mo maintindihan pa lahat. Ito nga, that's the wonder of it all. When you read the Bible, even a child can be saved and makilala ang Diyos. Pero kahit ikaw ay pinakamahusay na theologian, you cannot seem to touch the bottom of di ba? Ang galing ng Diyos talaga. And you know, kaya napapahamak ang ating mga tahanan because of mothers who are worldly minded. Iba ang sets of values. And we need to get back to the biblical standards para maiayos sa ating pamilya. Pangalawa, fathers who are weak. Fathers with no backbone. Alam niyo kung bakit ganon? Mga tatay, ganito po yan. Kayo po kasi ang leader sa pamilya. Okay, mga kabataan, di pa kayo nagpapamilya, hindi makinig kayo. Kayong mga kalalakihan, kayo magdadala ng pamilya. Hindi si nanay. Now, napansin niyo ba sa verse 6? Genesis 3:6. At sa huling bahagi, sabi, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Okay, may napansin ba kayong problema? Who is being the leader in that verse? Hindi ba, and she gave her husband, and he did eat. It was the mother taking the headship in the home. That is wrong. The mothers are not to take the leadership in a Christian home. So, ang mga tatay, dapat siya ang leader. Now, dapat si tatay mag-aral maging leader. Kaya ka nga nagpamilya eh. Alam nga namang wala kang asawa at anak na ililid. Kaya ka nga, ikaw sa'yo yan eh. Napansin nyo, si Eve, Adan, kainin mo, hindi dapat sabi ni Mrs. sige, kainin ko. Sabi ni Mrs. Nagagalit yan, mas magalit yan. Di ba? Ganun eh. So, bakit natin sinisisi si Adan? Because he should be the one leading. Dapat sabihin niya, bitawan mo yan ha. Hindi mo pwedeng kainin yan sapagkat, alam mo, kausap ng Diyos si Adan, hindi si Eva eh. Kaya hindi narinig ni Eva marahil yung instruction ng Diyos. Bakit naman kausap ng Diyos si Adan? Bakit ganon? Because Adam was the head. Pag alam mo, ang bansa, lalo pag may lalong gera, you don't talk to the vice president. You always talk to the president. He makes the final call. And so dito sa na to, bakit ang kausap ng Panginoon ay si Adan? Alam mo, yun nga mapapansin mo eh.
Sinong unang nilikha ng Diyos? Is it the man or the woman? It's the man. Bakit? Kasi ang Panginoon, naglagay muna ng leader bago yung follower. Kailangan mauna yung leader. Tingnan sa Sunday school, nauna yung ark, and then the people followed at the back. So ano yung ark? Presence of God. Nauna yung presence of God. And then sabi sa Bible, as pag nakita nyo yung mga priest, nauna, 1 kilometro ang layo nyo, wag nyong unahan. Siyempre, you're talking about 2 to 3 million Jews crossing the Jordan River. Siyempre, nauna ang Diyos sumunod yung mga tao. Nilikha ng Diyos muna si Adan bago si Eva. Because God is telling us, si Adan ang maglilid. Hindi ganun Nabasa natin, si Eva ang naglilid. Ito, kainin mo. Di ba? Now, kailangan bumalik tayo sa plano ng Diyos. Ano ba ang responsibility ng tatay at ng asawa? Una, you are to be the provider. 1 Timothy 5:8. But if any man provide not for his own, and especially for those who are of his household, he hath denied the faith and is worse than an infidel. You need to learn to provide. Mag-provide kayo. Yun ang role niyo di ba? Kaya nga si Adan ang di ba? Si Adan ang nagpangalan sa mga animals, hindi naman si Eva, di ba? Bakit? Kasi rough environment. Punta ka dyan. Di ba? Medyo may panganib. May mga, di ba? Mga hayop na... So, it was the job of Adam, the husband. Number 1, he is to provide. Number 2, he is to protect. Because in 1 Peter 3:7, anong sabi dyan? 3:7, likewise you husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as the weaker vessel. Akatan niyo po The wife is, sabi sa Bible, weaker vessel. Ibig sabihin, ang mga babae kasi, yan ay physically mas weak. Di ba? Physically, emotional ang mga babae. Di ba? Mga men, hindi masyado pa That is why, ang role ng men is to protect. Protektahan mo yung tahanan mo. And pangatlo, you are to be the pastor of your home. You are to be the provider, the protector, and to be the pastor or priest. In Ephesians chapter 6, verse number 4, and you fathers, Ephesians 6:4, and you fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ba't sinabi diyan, kayong mga tatay, palakihin nyo ang inyong mga anak. Kayo kasi ang magtatrabaho niyan, hindi ang nanay. Siyempre ang nanay tumutulong, pero bakit ang sabi, and you fathers, sabi, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Hindi ba't kaninong role yan? Ang nakalagay, ang tatay. Na kapag binigay nyo kay Mrs. yung role nyo, magkakaproblema ang pamilya. Ano yung role nyo? Ay di dapat kayo, di ba bilang tatay, anak, mag-pray na tayo kasi matutulog ka na. Anak, nagbasa ka na ba ng Bible? Magbasa muna tayo. Anak, tayo magsisimba. Yun ang role ng tatay. Kapag hindi ganon, may problema man. May problema. Kakaproblema. Kasi hindi yun ang tinuro ng Panginoon Dapat kayong mga tatay, kayo ilid nyo ang mga anak nyo sa Panginoon. Bakit? Kayong tatay You are the leader, hindi ba? Sila ang follower. So kapag pag ang tatay ay weak, nanay, ikaw na, ako'y pagod. Ay wala mangyayari sa tahanan. Hindi kasi yun ang biblical model. May model Ano pag yung nagtatay, di ba, may pattern? Sundan ko lang yun. Pag ang pattern, pabago-bago, ay hindi maaari. Nasa na yung mga Joshua? Ang sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yun ang deklarasyon. Basahin yung Bible. Yung mga wives ba ang leader? Si Moses ba, yung wife ba ni Moses? Akong bahala, Moses. Sasabihan ko yung mga yan. Hindi naman ganun Si Joshua. Sabi niya, as for me and my house, nung sinabi niya, ilang taon siya? Parang 81 o 87. Parang 80 na Matanda na siya.
Pero sabi niya, hindi, teka, tatanungin ko muna ha. Teka, tatanungin ko mga, tayo ba sa Diyos ba tayo? Hindi. Ganun ang leader. Decisive. Ito pa, alam niyo, kung mga tatay, naku, kung leader, ang hirap yun susundan niyo lang ito. Ito, so basahin niyo to. Susundan niyo lang. Andito naman eh. Pinigay ko na sa inyo, anong role niyo? You are to provide, you are to protect, you are to pastor the home. And the fathers, listen, represent God in the home. Tama, tanyo ha, punta mo tayo sa husband. Ang husband kasi is galing sa salitang band of the house. Kanina, hinanap ko, ang husband, ibig sabihin, house owner, the master of a house. Yun ang husband. Yun ang pinanggalingan ng word na husband. You are the head. You are the master of a house. Now, sa Genesis chapter 3, kanina 6 tayo, di ba? At 3. Tingnan nyo ang verse 16. Nung kinain ni Eva, nasumpa sila. But look at verse number 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy concern. Kaya hirap mga anak, Kasi itong nangyari, in sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Siya ang ruler. Simula dito sa Genesis chapter 3, alam natin who is the head of the home. It is the husband. Because yun ang sabi diyan, he shall rule. Now, if you go back to Ephesians chapter 5 verse 23, for the husband is the head of the wife. Yun ulit, New Testament. Sino ang head of the wife? It is the husband. Sabi diyan, even as Christ is the head of the church, and He's the Savior of the body. So, in a way, tayo church, ang head natin si Kristo. Sa mag-asawa, si husband ang head ni wife. Wag nating babaguhin. Kasi yun ang pattern eh. Yun ang pattern. Pag tayo nagpabago-bago ng pattern, ay magkakamali-mali. So, iisipin nyo yun kayo mga husband, you are representing Christ in that relationship. Ay ano bang ugali ni Kristo? Kagaya ba ng ugali natin? You see, pag binasa mo yung Bible, say, teka muna, kung ako ang head ng wife at ako parang nire-represent ko si Kristo, what kind of father should I be? Anong klaseng tatay ako dapat? Now, punta naman tayo sa mga fathers. Now, sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad, Panginoon, turuan mo nga po kaming mag-pray. Anong sabi ng Panginoon? Pag mag-pray kayo, ito sabihin niya Our Father which art in heaven. So, ang ating Panginoon nagturo na mag-pray, ang tawag niya sa God the Father ay Ama. Our Father which art in heaven. So, anong pinapakita ng Panginoon? Ang tatay natin ay parang Diyos natin sa bahay. Ang Diyos at ang Ama, yan ay parang halos magkaparehas eh. So, tinuturo sa atin ng Panginoon na ang Diyos ay parang Ama. At si tatay, alam nyo, siya ang Diyos sa pamilya. Now, I'm not saying siya ay perfect. Alam, walang taong perfect. Pero kung siya ang tumatayong leader sa mag-asawa at tatay sa pamilya, tanong, anong klaseng tatay siya? Siya ba ay gentle and kind and considerate and loving and chaste and clean and pure? Of course, kasi ganoon ang Diyos eh. Ay, paano kung ang tatay mag-iinom, nagmumura, kung magalit, kung umutos, yun na nga eh. Di ba nagiging failure? Pag ang tatay ay weak, bakit? Hindi niya tinayuan yung kanyang role. Pangalawa, tinayuan niya yung kanyang role, naman siya, yung role naman niya ay, alam mo, yung hindi naman siya mabuting halimbawa, sira ang pamilya. Kasi alam mo, ang leader, di ba, everything rise or falls on leadership. Pag ang leader hindi maayos, talagang affected lahat. Kasi siya nagsasabi ko, maapektuhan lahat. Pero alam niyo, ito pa, napansin niyo ba? Hindi ba, huwag mag-iinom, huwag magsusuga, di ba? Mrs., huwag kang
Huwag kang mag-iinom, babae, bihira. Huwag kang darating na madaling araw. Huwag kang magmumura, huwag kang ganyan. Kasi ikaw ang nanay. Bakit si tatay pwede? Pwede mag-inom si tatay, pwede umuwi ng alas 3, pwede. Alam mo, mali yan eh. Hindi galing sa Bible yan. Ang standard sa Bible ay iisa. Hindi nagbabago eh. Kaya nga tayo Bible eh. Bakit? Hindi nagbabago. Pero kita niya, napansin niyo? Kapag si tatay nag-bishop, pwede. Pag si nanay, ay hindi pwede. Mali yun. Kahit sino sa atin, sa Kristiyanong pamilya, nag-a-apply ang salita ng Diyos. Whether you are the mother, you are the husband, we all follow the same blueprint. Yan ay Bible. And so the reason na nagfe-fail ang tahanan, ang nanay, ang set of values, hindi yung ayon sa Bible. Ang gusto niya, ano kaya masarap kainin? Ano kaya magandang puntahan? Ang iniisip ay puro, ano kaya ay teka tayo magtrabaho para mabili natin lahat ng gusto natin sa buhay. Pwede mo na kailangan magtrabaho. Pero kasi para makabili ka, ganyan, kailangan napapabayaan tuloy ang mga bata, ang gawain ng Panginoon, hindi na nakakapagsimba. Bakit? Ang daming gawa. Yung ba priority ng Panginoon sa atin? Hindi. Ang priority ng Panginoon sa atin, siyempre siya. Di ba? So, kaya ngayon, at the end, ano sabi ni Adan? Panginoon, the woman that thou gavest me. Di ba? Hinanap ng Panginoon, Adam, where art thou? Sabi ni Adan, Panginoon, yan kasing tama ha? Mag-take ka ng responsibility. Ikaw ang leader, di ba? Kung may nagka-problema, sabi mo, Panginoon, ako po may kasalanan. Sapagkat ako ang tatay at ako ang asawa, kung ako'y nagkamali. Hindi, sinisi niya si Mrs. Tinan niya yan. Ikaw ang leader, sisihin mo yung assistant mo. Kung nagkamali, di sabi mo ikaw. Kaya na nga, failure in the home. Kasi pag ang tatay hindi marunong tumindig sa kanyang dapat tayuan, pag walang backbone, ay wala. O ito, magwakas tayo sa mga bata. Mga bata who are self-willed. Mga bata, hindi marunong makinig. Pero alam mo, siyempre dapat parenting yan eh. Parenting, dapat, mga magulang, dapat, yun na nga, kung meron kayong tamang values at kung si tatay ay leader, hindi naman magiging ganyan ang mga bata. Kung naturuan mo ng Bible na nadala mo sa Christian school, halimbawa, tapos nagpe-pray kayo magkasama, na-mitigate mo yung problema. Dapat ganon. So, children have a will of their own. Yan, una muna. May will sila eh. Lahat tayo merong, ito ang gusto ko. Hindi lahat ang gusto natin, tama. Pero ang mga bata may will. Now, si Cain, he grew up to be wicked. Pero si Abel, he grew up to be godly. So, okay naman yon. Now, si Eva at si Adan, they were not bad parents. Nagkamali, yes. Pero they both love God. They both are Christians. I think we will see them in heaven. I think na mag-asawa parehas nagsisi ng kanilang kasalanan at dinamitan ng Panginoon. Tanda na sila ay, di ba, they were naked and God nagpatay ng hayop. Yung skin of that animal was used to cover the bodies of Adam and Eve. So alam natin na itong mag-asawa, kahit papano, naitama naman yung mali. Okay naman. But dapat ma-realize natin that even if they grew up in church, simula maliit pa sila, lumaki na yan sa church pero wag natin kalilimutan, gawin pa rin natin yung wag yung parang dali nyo sa church, tapos pag magrebelde, ang kasalanan ay church kasi hindi na bago ng church. Hindi naman kami magbabago niyan kayo eh. Kasi kami naman nagtuturo lang. Pangalawang magulang, kayo ang unang magulang. So kami nagtuturo lang. Pero hindi ang may kasalanan yung teacher sa Sunday school, yung pastor o kaya yung youth leader. Hindi ganon. Now, may will ang bata, dapat natin yan. Now, kaya dapat sila may will, dapat mabali ang will at maturuan natin sila patungkol sa Diyos, paano maligtas. Because you know what? Kapag hindi nangyari yon, they are still liable, listen, they are liable to die and go to hell. Pag hindi nila naunawaan. Alam mo, ako'y nagpapasalamat. Lalo pag may funeral, parang buti na lang ako'y patungo sa langit, kung ano man, di ba? Paano kung wala langit, kahit na ako'y mapasalamat na ako'y binago ng Panginoon.
Pero kapag yung kalooban ng mga bata, hindi pwede sabihin, ay laki sa church, magiging Abel yan. Ay kung paano maging Cain? Do not give it to chance. Do not just leave them to chance. Ikaw ang dapat magmodelo at maggabay. Gawin mong modelo ang buhay mo, gabayan mo ang iyong mga anak. Di ba? Dapat ganun eh. Now, dapat baliin ang will. sabi ni Cain, di ba? Pinatay niya si Abel. Ang sabi niya, ako ba ang am I my brother's keeper? Galit pa, Ako ba dapat, sabi na ba, nasa ng di ba? Hinahanap si Abel. Bakit ako ba ang dapat nakakaalam? Galit pa, Meron akong kwento sa inyo na ito'y kapapangyari lang. Sa United Kingdom, meron tayong isang halimbawa. Ito'y si Logan Proctor. Ito si Logan Proctor, 19 years old, sa UK, sinaksak ang kanyang stepfather 70 times habang natutulog. Ito ay nangyari no October 22 last year. Last year lang. And tama sabi dito, ang nangyari, pinatay niya yung kanyang stepfather habang natutulog at meron pa siyang ibang listahan na papatayin yung nanay niya, tas yung mga kasamahan sa trabaho. And sabi dito, the case shocked authorities because there had been no obvious prior violent behavior. Wala namang, basta na lang nagganon eh. And then sabi dito, the armed officers, kasi tumawag, ang ginawa, pagkapatay ito sa stepfather, tas yung aso nag-iingay, sinaksak din, 15 saksak. Tapos naligo, tumawag sa polis. Pinatay ko si tatay. Dumating ang mga polis last year, October 22, 2025. Once inside, they discovered the body of 57-year-old Christopher Owen, who had been stabbed 70 times, declared dead. Tapos sabi dito ay he officially entered a guilty plea in court on April 17. Last week lang siya nag-enter ng guilty plea. And sabi, the court then heard that Logan had made several lists of people which the prosecution detailed as kill list, which included his mother, stepfather, co-workers, and others known to him. Christopher suffered more than 70 stabbed and slash wounds, 50 of which were in the head, face, and neck. He was stabbed with so much force that 2 vertebrae were chipped. And Logan had to replace his weapon. Sabi dito, the attack lasted between 5 and 7 minutes, but Christopher did not die immediately. According to police, he said that it would have taken some time for him to succumb to his injuries. And then yun, pati aso sinaksak. Kami itong ganito mga bata. Isipin nyo, papatay yung tatay. 70 na saksak, 50 sa ulo. Okay, punta tayo sa pangalawa. Ito yung nangyari last January. Ito naman isa. Merong isang bata na ang pangalan ay si Allen Mario Berin. Ito naman batang ito, alam niyo ang nangyari, ito nyo ha. The case took place on January 19, 2026 in the village of Senai, Timi. Ito yung sa Romania, sa Europe, sa Romania. The 15-year-old adolescent Allen Mario was killed by 3 minors. Ang pumatay sa kanya ay 3 kaibigan, 2 15-year-old boys and 13-year-old boy through repeated blows with a hatchet, itak, and a knife, followed by the desecration of the body through an attempt burning and the burial of the corpse in the garden of one of the houses. The crime was premeditated for approximately 1 month. And sabi diyan, itong si Mario was killed and buried in the yard of a house in Timis County. Investigators say the crime may have been planned about a month in advance. 2 suspects had been detained. Sabi, the community and victim family are struggling to understand how violence escalated within a group of youth. Ang sabi dito, kaya daw nila pinatay, naiinggit sila.
Ito daw batang ito, yung ba ko man nabasa na account, yung batang yan ay pinatay last January. Kasi yan daw mabait na bata at medyo may kaya daw yung pamilya. So ang ginawa, nainggit yung dalawang 15-year-old na kaibigan, pinatay nila yan. Can you imagine, the question, nasaan ang magulang? Ano tinuro ng magulang sa mga anak nila? That it is tamang pumatay? Hindi. Kaya alam nyo, ang tahanan natin mawawasak pag hindi talaga tayo nabuhay ayon sa aral at turo ng Diyos. And that is why alam nyo, hindi ko alam kung kayo nagsa-Sunday school. Kung hindi kayo nagsa-Sunday school, ang tanong, bakit? Kung hindi kayo membro, wala namang problema. But if you remember, hindi kayo nagsa-Sunday school, question, bakit? Bakit hindi? I mean, si Joshua, hindi ba magandang halimbawa si Joshua sa inyong mga anak? Kung hindi kayo magsisimba, yung mga anak nyo ba magsisimba din? Eh di syempre hindi. Kayo ang leader eh. Di ba? So therefore, alam mo ang failure natin sa tahanan, pwedeng maremedyohan. If mothers are worldly minded, then dapat isipin mo yung tamang values. Kung ang fathers ay weak, well, stand up. Dumindig ka at pangunahan mo ang pamilya. At kung mga bata ay ganyan, turuan mo. Kasi ang nakasalalay dyan, alam mo, yung mga anak, hindi lang ano ba yung paglaki ng mga bata sa sama ng ugali kasi hindi mo naturuan. Hindi pa yun eh. Pag namatay sila at pumunta sa impyerno, wala nang katapusan ng parusa na kanilang makakamtan. Sabi ko nga sa mga teachers kanina, listen, 1,000 years from now, it doesn't matter who you are, but where you are. Kasi it doesn't matter, nabili mo lahat ng sasakyan, napatayo mo 10 bahay, ang degree mo, meron kang doctorate degree, master's degree, magandang trabaho and everything. Ang tanong kasi hindi naman ang Diyos impress sa ating kung ano tayo, hindi man siya impress. Ang tanong, ginamit mo ba, ikaw ba'y naging tatay sa iyong mga anak according to the Bible? Ikaw ba'y naging nanay na pinanguna, tinuruan mo iyong mga anak according to the Bible? Ikaw ba'y anak na sumunod sa iyong mga magulang according to the Bible? See, at the end of the day, we have to stand before God and He will make that judgment kung tayo ay naging mabuti, naging tama ang buhay o naging mali. Pero alam niyo po ang kaunahan dyan, kailangan makilala natin si Kristo. Kasi kahit anong pilit natin maging mabuting tatay, kapag hindi nyo nakilala si Kristo, paano nyo gagawin ang kanyang salita? Paano ka maniniwala sa kanya kung sinabi niya manampalataya ka, ayaw mong pakinggan? Kailangan tayo po ay maligtas. Kasi pag hindi tayo naligtas, mahirap pangunahan ang pamilya. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong manalangin. Heads are bowed, eyes are closed. Tayo pong lahat ay tumungo at pumikit. Tayo pong manalangin. Father in heaven, we thank you for teaching us this principle on the home, that mothers ought to have a right sets of values. Fathers ought to take the lead in leading their homes, and children ought to be obedient to their parents as they lead them according to the Bible. I pray, Lord, that you will help us to be concerned about our homes, kung ano man po ang aming bahagi sa aral na ito na hindi namin nagagawa, nagagampanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay makapagpasya at makapanalangin kami upang ang aming Kristiyanong tahanan ay mas higit na maging matatag. I pray na sa mga narito na wala pa kay Kristo, na sila po ay makakilala sa iyong anak na si Jesus, na ibinigay ang kanyang buhay, bumangong muli upang patunayan na siya po ang Diyos at ang kanyang salita ay totoo. At ang sino man na kay Kristo mananampalataya ay tunay na pagkakaloban mo ng buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan mo kami bilang mga tatay, bilang mga nanay, bilang mga anak, na magawa po namin ang ayon sa iyong mga itinuro sa iyo pong salita. At kung may mga problema sa tahanan, help us, Lord, to pray about them at magawa namin ang kinakailangan sa iyong tulong upang maiayos namin ang aming mga pamilya. Bless our invitation today. In Christ's name we pray. While heads are bowed and eyes are closed, habang tayo po lahat ay nanalangin. But if you'd like to come forward and pray at the altar, you can do that. Ang importante po ay ito.